Magandang umaga po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa magandang umaga na Kanyang ipinagkaloob sa atin ngayon pong araw na ito. At salamat at kayo po ay narito sa kabila na ako po ay nasa Kalapan sa oras na ito. At salamat sa mga paraan kung paano natin may papahayag ang salita ng Diyos po, sa pamamagitan ng technology na atin pong nagagamit sa ating pong kapanahunan. Sa umagang ito, ang effectivity and power ng salita ng Diyos ay hindi po nanggagaling sa tagapagpahayag, kundi nanggagaling po ito sa Panginoon sapagkat ito ay Kanyang salita. Kaya alam ko po na sa umagang ito, kung paano nangusap ang Panginoon sa atin nung mga nagdaang mga linggo, alam ko po na ang Panginoon ay mangungusap ulit, magtuturo ulit sa bawat isa sa atin, buhat po sa Kanyang salita na ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Kaya atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Luke chapter 9 verses 23 to 27. Luke chapter 9 verses 23 to 27, pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. I tell you the truth, some who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. So umagang ito, Panginoon, muli ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na may bahagi inyong salita. Salamat po muli sa iba-ibang paraan na ginagamit po, lalo na ang technology para may pahayag ang inyong pong salita. At salamat din po sa inyong mga anak na dumalo, nagkatipon-tipon upang purihin ka, sambahin ka, pag-aralan po ang inyong pong salita. Nawa sa ganitong paraan ay amin pong marinig, amin pong maunawaan ang inyong pong Panginoong salita. Tulungan mo kami na may angkop ito sa amin pong pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pagsisimula ng amin pong taon. Kaya samahan na kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong mga bagay tayo sa buhay na ito na atin pong laging pinaghahandaan at atin pong plano ng maayos para pag dumating ang panahong yon, ang oras na yon, ay maging maayos ang lahat. Ngunit sa kabila ng ating magandang pagpaplano, maayos na pag-iensayo para maging maayos ito, ay sa hindi inaasahang pangyayari, ay yung gusto nating mangyari ay hindi nangyayari at yung pinakaayaw nating mangyari ay yun po ang nangyayari. Katulad na lamang po ng nasa video na ito. By Schroeder, saves it to Hachimura. James ahead of the pack, goes up. Oh, he lost control. And the crowd delights in that. I can't ever remember seeing that from him. Andrew placed the ring on Melissa's hand and repeat after me. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I'm not putting it on the wrong way. There we go. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I, Andrew Paul Daniel Engstrom, Do take Melissa Renee Warren. do take Melissa Renee Warren To be my lawfully wedded wife. to be my lawfully and pancakey I've been scared of this all my life.
Just give her a second. It's okay, folks. I've seen this before. Okay po, nakakatawa at nakakahiya. Ano po? At alam po ninyo, kung atin pong tatanungin ang mga taong ito, ano po? Itong si LeBron James o itong boxer na ito at maging itong kinasal na ito, kung tatanungin natin sila kung uulitin pa nila no, yung ginawa nilang yun, I'm sure pare-pareho kanilang sagot. Ano po? At kung tatanungin din natin sila kung yun ba ang kanilang pinag-insayuhan ng matagal, for sure, pare-pareho din ang kanilang sagot na hindi. At hanggat maaari, pipilitin nila itong wag nang maalala, ibaon sa limot. Sapagkat itong mga nakakahiya no, na mga nangyari sa kanilang buhay, ay kung mapapansin natin, madalas dulot ito ng carelessness, ng pagkakamali, at ng kapabayaan. Wrong judgment, di ba? Akala ko ganito. Akala ko madali lang, no? Akala ko simple lang, mahirap pala. Kaya madalas tayo po ay nagkakamali. At hangga't maaari itong mga pagkakamali nga natin ng nakaraan, ayaw na nating ulitin at ayaw na nating alalahanin. Pero ngayong umaga mga kapatid, ikakahiya mo ba ang isang bagay o isang gawain na tama, no, at mabuti? Kung halimbawa ikaw ay nakita mo na ang isang tao ay nangangailangan ng tulong at tinulungan mo, ikakahiya mo ba yun? Kung ibinigay mo yung best mo, no, sa trabaho, sa pag-aaral, tapos nakukuha ka ng magandang grades or sa work ikaw ay na-promote, ikakahiya mo ba yun? Ngayon pong umaga mga kapatid, for the past 2 Sundays na, ay pinag-uusapan natin ngayong buwang ito, paano ba tayo magkakaroon ng maganda, maayos na bagong taon or a better new year, better than last year. And for the past 2 Sundays nga po, ay pinag-aralan natin yung mga hindi dapat natin gawin para magkaroon tayo ng better new year. So nakita po natin yung una, don't be afraid. Second, last week, don't be dismayed. At ngayon po, mga kapatid, para mas maging maigi ang ating bagong taon kumpara last year, don't be ashamed. No? Don't be ashamed. Huwag po tayong mahiya. At yan po ang ating pag-aaralan sa liwanag ng salita ng Diyos na atin pong binasa ngayon pong umaga. Kung babalikan po natin itong Luke chapter 9, ay makikita po natin ang iba-ibang nangyari sa kapitulong ito. Sa verses 1 to 9, makikita po natin dito na sinugo ng Panginoon ang kanyang mga apostles and disciples, no, para mangaral ng salita ng Diyos, no, magpagaling ng may sakit at magpalayas ng demonyo. At dahil dito, ano po, si Herod, yung hari ng kapanahon ng iyon, ay nagkaroon siya ng pangamba sapagkat ang alam niya ay pinapugutan na ng ulo si Juan Bautista, yung pinsan ng Panginoong Hesukristo. Pero bakit maraming nagsasabing mga tao na nabuhay siyang mag-uli? No? Yung iba naman nagsasabi na si Elijah ay bumalik. Okay? Kaya sabi ni King Herod, sino ito? No? Sino itong naghihimala na ito? Sino itong nangangaral na ito? And then pagdating po sa verses 10 to 17, makikita naman po natin dito na pinakain ng Panginoong Hesukristo yung 5,000 mga lalaki sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Okay? So dito pinakita muli ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. And then pagdating po dito sa verse 18 hanggang dito po sa verse 27, tinanong ng Panginoon, no, sa mga apostol kung ano ang sinasabi ng ibang mga tao about him, ano, sino ba daw siya. So makita natin dito na akala ng marami siya ay si John the Baptist, siya ay si Elijah, no, or isang propeta nung unang panahon na bumalik. At nakita rin natin dito yung pahayag ni Pedro, no, nung tinanong sila ng Panginoong Hesukristo, no, kung
kung ano naman ang kanilang pagkakilala tungkol sa Kanya. At ang sabi ni Pedro sa verse 20, Peter answered, the Christ of God. And then, pagdating dito sa verse 21, binalaan niya, no, na wag nilang ipahayag, no, sabihin kung ano yung pagkakilala nila sa Panginoon. Sapagkat kailangan munang mag-suffer, no, mamatay, at mabuhay after 3 days ng Son of Man, no, o ng Panginoong Hesukristo. At makikita natin, after 8 days, no, ay yung tinatawag na transfiguration, no. Sinama niya si Peter, John at saka si James, at doon, no, nakita na ang Panginoon ay nagliwanag, at yun niya bumaba si Moses at saka si Elijah. And then, mga sumunod pang mga talata, siya ay patuloy na nagpagaling. So, makikita po natin dito sa kapitulong ito, no, na maraming mga tao ang may maling akala tungkol sa Panginoong Hesukristo. And even King Herod didn't know him, no? Kaya nagsimula din siyang tingnan kung sino nga ba itong Jesus na ito. Okay, marahil nagpadala siya ng mga sugo. At wala po siyang ginawa, no, dito sa chapter na ito, kundi ipakilala kung sino siya. Hindi lamang para makilala siya ng ibang mga tao na curious lang about him. But most of all, para dun po sa mga sumusunod sa kanya. Sapagkat hindi po pa ganun ka 100% ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Kaya pagdating nga po dito sa verses na ito natin pong binasa, pinakita niya kung ano ang dapat gawin ng isang tao na sumusunod sa Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa verse 23, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. No? Kailangan lahat ng iniisip niya about him or right, no, lahat ng right niya ay kanyang i-let go, no? At kanyang buhatin ang kanyang krus. Ang ibig sabihin, maraming suffering kang makakaharap, no? Pero sa kabila nun, sumunod ka pa rin sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi niya dito, walang mangyayari sa buhay mo kung hindi ka sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Yan ang makikita natin sa verse 25. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? No? Anong mapapakinabangan mo? Makamtan mo man ang buong mundo, no? Pero ang iyong namang kaluluwa, ang iyong sarili ay mapapahamak. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, once you have Christ in your life, that's the only time your life will be meaningful. And then pagdating dito po sa verse 26, ang sabi ng Panginoon, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. So dito po sa particular na talatang ito, sinabi ng Panginoon, kung sino man ang magkakahiya sa akin sa maraming mga tao, pagdating ko sa langit, ikakahiya ko din siya sa harap ng aking Ama at sa harap ng mga banal na mga anghel. So dito po mga kapatid, makikita natin, no? Kung titingnan natin yung buong context nito, marirealize natin kung bakit ang Panginoon ay inutusan niya itong mga apostles na mag-share, magpagaling, magpalayas ng demonyo, no? Makita natin dito na ipinakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan para lahat ng sumusunod sa kanya ay manatiling sumusunod sa kanya. Sapagkat sa ganito din pong pagkakataon, no po, kung titingnan natin itong John chapter 6, verse 66, no? Nangaral ang Panginoon dito at sinabi niyang siya ang bread of life dahil sa hindi nila maintindihan, no, nung mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, no, yung kanyang ipinapangaral, ito ang naging reaction. Ang sabi sa verse 66, from this time many of the disciples turned back and no longer followed him. And then, ang sabi po sa verse 67, you do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. So, dahil po sa hindi maintindihan, no po, ng ibang mga tagasunod ng Panginoon, yung kanyang mga turo, yung iba, nag-decide sila lang, umalis na lang. No? Nag-decide sila na hindi na sumunod. Okay? So, ang punto ng Panginoong Hesukristo dito, po, kaya niya pinakita ang mga himalang ito, kaya niya itinuro yung mga katuroang iyon, ay para manindigan, manatili
ang mga tagasunod niya. Hindi siya ikahiya. Katulad nung ibang mga disciples na yun, na siya po ay iniwan. At nagbigay siya ng babala, kung ikakahiya niyo ako, no? Ay pagdating ko sa langit, ikakahiya ko rin kayo. At kung titingnan po natin dito sa verse 24, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. No? So, kung ang isang tao, no, ay kanyang ililigtas yung kanyang sarili, ang ibig sabihin ay para hindi siya masaktan, para hindi siya mapahiya, no, ay itatakwil niya ang Panginoon, no, to save himself, will lose it. Okay? Mas lalo itong mawawala. Pero kung hayaan niyang mawala ang kanyang buhay dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, He will save it. Ano po ang kahulugan nun? Kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, dahil sa tingin mo, ayon sa mga nakakarami, ay hindi ito totoo. Kumbaga, to please others, sandali lang ang buhay mo dito sa lupa. And then after that, you will lose it forever. Pero, kung sa kabila ng pagsunod natin sa Panginoon, no? Pagsampalatayan natin sa Panginoon, kahit tayo pagtawanan, kahit na tayo ay saktan, kahit na tayo ay patayin ng mga tao dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, we will save it. Anong ibig sabihin nun? We will live with the Lord in eternity, no? Forever. Okay? So, ang gusto po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Sa atin po mga mananampalataya is not to be ashamed, no? Don't be ashamed, no, of following our Lord. Ngayong umaga, may tatlong bagay tayong titingnan, no? Kung papaano natin may papakita that we are not ashamed, no, sa atin pong pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang una po na makikita natin from this verse na ipinapahiwatig po ng talatang ito. Una, we should not be ashamed to know Him. Huwag po tayong mahiya na kilalanin siya. Okay? By the way, ano ba ang ibig sabihin ng salitang ashamed? Alam niyo po, sa literal na pagkakasalin, ang kahulugan po ng salitang ashamed ay to be disappointed, to be disgraced, or to be dishonored. No? So, to be disappointed, ang ibig sabihin po niyan, parang meron kang sinamahan na pinagmamalaki mo, pinaglalaban mo. No? Pero, na-realize mo later on na mali pala, palpak pala yung iyong sinamahan. No? Ilalaglag ka pala sa ere. Yan po ay parang katulad ng mga networking, no? Bagamat hindi naman lahat ay masama, no? Pero marami ang scam sa mga networking ngayon. Lalo na pagka yung nag-alok sa atin ay kakilala natin, malapit sa atin, no? Or maybe mga kamag-anak natin, kaya tiwalang-tiwala tayo. Pero nakakalungkot, no po, kabi-kabila ang news, no? Na pagka ikaw ay nagbigay na ng malaking pera, biglang nawawala na yung nang-recruit sa'yo. No? Naitakas na yung iyong pera. So, ganun po, ikaw ay mapapahiya, no? And because of that, no, doon sa mali mong desisyon yun, no, ikaw ay pagtatawanan, ikaw ay mapapahiya, ikaw ay hihiyain, no? At mawawalan ka na ng karangalan sa sarili mo, na para bang pag nagsalita ka, hindi ka pakikinggan. Pero ang punto dito ng Panginoong Hesukristo, don't be ashamed in following the Lord, no? Don't be ashamed in knowing Him, sapagkat you will not be disappointed. Ang sabi nga dito sa Romans 10:11, as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame, no? Ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mapapahiya. Okay? Ang sabi pa po sa Psalm 25 verse 3, dun po sa first part, ang sabi dito, no one whose hope is in you will ever be put to shame. So, walang sino man ang nagtitiwala sa iyo, no, ang kailanman ay mapapahiya. No? Hindi mapapahiya ang nagtitiwala sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya, let us not be ashamed to know the Lord. No? To know Him. Kilalanin po natin ang Panginoong Hesukristo.
Ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 10, ito po ang ginawa ni Apostol Pablo, no? Ang sabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Verse 11, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Ang sabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His suffering, becoming like Him in His death. Grabe, no? Ganito katindi ang pagnanais ni Apostol Pablo na kilalanin si Jesus. At katulad po ng napag-aralan natin nung Wednesday, yung know dyan, hindi lamang yung head knowledge. No? Hindi lamang yung gusto ko siyang makilala sa pamamagitan ng mga libro. Okay? Sa pamamagitan ng turo ng ibang mga tao. Hindi lang po yun. No? Kailangan po natin siyang makilala. Bagamat kailangan din natin siya makilala through these books. Okay? Especially the Bible. Ngunit, ang isa pa pong kahulugan ng knowing dito is knowing through experience. No? Kailangan maranasan din natin. No? Maranasan natin yung na ang Panginoon ay nagpapatawad ng kasalanan. Na ang Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan. Na ang Panginoon ay gumagabay. No po? Ang Panginoon ay nagtuturo ng tamang daan. Na ang Panginoon ay atin pong kaibigan. Na pwede nating paghingahan ng lahat ng ating kabigatan. At ngayong umaga, gaano na kalalim at gaano na karami ang pagkaalam natin sa Panginoong Hesukristo. It is interesting po mga kapatid, na itong si Pablo, na sumulat itong Philippians, ano po, siya po ay nasa kulungan ito. Ano po? According sa history, ito pong book of Philippians ay sinulat niya between 60 to 62 AD. Ang ibig sabihin, almost 30 years na siya pong Christian. No? At kung titingnan po natin ang resume, no, ni Apostol Pablo, ang sabi niya dito sa Philippians chapter 3 verses 4 to 6, though I myself have reason for such confidence, if anyone else thinks he has the reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for legalistic righteousness, faultless. So, titingnan po natin yung resume ni Apostol Pablo. Napakataas na kanyang pinag-aralan. No po? Siya po ay purong Hebreyo, purong Hudyo. No po? At very interesting na sinabi niya rin dito na I am of the tribe of Benjamin. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat kung maalala niyo po, noong panahon ni King Solomon, nung inilayo nung kanyang mga asawa, yung puso niya no, sa Panginoon, makita natin na after his reign, na-divide ang kingdom. No? Yung 10 ay nag-aklas. No? Yun po ang naging Northern Kingdom at yung 2, ang Judah at ang Benjamin, ang natira. Ano ang punto dito ni Apostol Pablo? Hindi ko kasama sa mga nagrebelde. Kaya kung pagalingan lamang sa pagiging karapat-dapat lang na bigyan ng pabor ng Panginoon, mas meron akong may pagmamalaki. Pero hindi yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. No? Ang sabi niya, yung mga accomplishments na yun, no? Walang kwenta yung mga yun. No? Yun ay dumi lang. No? Kumpara sa aking pagnanais. No? Kumpara sa pagkaalam natin tungkol sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang sabi niya. At yun nga, siya po ay 30 years na, more or less, na Christian dito. At napakarami na niyang alam sa Bible. No? Kasi Pariseo siya eh. Master niya yung law. So, kaya meron siyang pwede siyang magmalaki. No? Na kilala niya si Jesus. No? Pero sabi niya dito, no. No? Gusto ko pa siyang makilala. Ganun po katindi yung kanya pang desire to know the Lord. Sa kabila na siya ay marami ng alam, sa kabila na siya ay matagal ng Kristiyano, gusto pa rin niya na makilala ang Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, gaano na tayo katagal
na Kristiyano? Gaano nakatagal tayong nag-aaral ng salita ng Diyos? Do you still want to know about the Lord? To be honest with you, ngayon pong umaga, ako po ay 40 years ng Kristiyano. At ako po ay 29 years ng pastor. Maraming beses ko na rin pong nabasa ang Biblia. Maraming mga mensahe na rin po akong naibahagi, na pag-aralan. Pero ito po ang aking sasabihin sa inyo, sa isang bond paper, mas malaki pa po ang tuldok ng ballpen, sa kaalaman ko tungkol po sa Panginoong Hesukristo. Sobrang dami ko pang hindi po alam sa Panginoon. At ito pa po, yung aking alam, natutunan noong 40 years na yon na pagiging Kristiyano at 29 years sa pagpapastor. Minsan ito pa ay paandap-andap. Minsan nalilimutan ko pa. Minsan kailangan ko pang reviewin, ulitin. Para maalala ko ulit at maunawaan ko ulit. Kaya sa umagang ito po ang aking panalangin. Ngayong 2024 that I will know the Lord Jesus Christ more. At nawayan din po ang maging desire ng puso po natin. Huwag nating palampasin ang 2024 na hindi natin nakilala ang Panginoon. Kung sa umagang ito, hindi mo pa siya tinatanggap bilang sarili mong tagapagligtas, at gusto mo siyang makilala, yun ang unang paraan. Isuko mo ang iyong buhay. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, pagsisihan mo ito, at tanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sa pamamagitan ng paggawa mo noon, magkakaroon ka ng matibay, matuwid na kaugnayan sa ating pong Panginoon. And in that way, unti-unti na nating makikilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito po ang ating ipanalangin, sa CGBC satellite, that we will know the Lord. Ang isa pa po na pagpapakita na kilala natin ang Panginoon ay makikita natin sa 1 John chapter 4 verse 8. Sabi po dito, whoever does not love does not know God, because God is love. Ang sabi dito, whoever does not love does not know God. Ang isang tao na hindi marunong magmahal o hindi nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. So ito pala ang number 1 na tanda, na sign, when we know the Lord. We love others. Hindi ibig sabihin na we become tolerant. Ang ibig sabihin ng love dito ay yung agape love, thinking and doing what is best for others. So anong ibig pong sabihin? Ang iisipin mo at gagawin mo sa kapwa mo ay yung makakabuti sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng love dito. Kaya ang isang tao na kilala ang Panginoon ay marunong magmahal sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa umagang ito po ang ipanalangin natin, that we will know the Lord. Ito po ang isang bagay na wag natin pong ikahiya, yung kilalanin ang Panginoong Hesukristo. Sa ating mga devotions, sa ating pong worship service, sa ating pong prayer meeting, at sa pang-araw-araw na ating buhay. For sure, mga kapatid, God wants to introduce Himself to each one of us. Gusto ng Panginoon na makilala natin siya. Okay po? So yun ang una na makikita natin na dapat nating hindi ikahiya. To know Him. Ang pangalawa na dapat nating hindi ikahiya, not only to know Him, but also to grow in Him. To grow in Him. Tayo po ay lumago sa Kanya. Okay? Lumago tayo sa pagkakaalam tungkol sa Kanya. At alam niyo po ba, maraming mangyayari po sa atin the moment we spend our time to know Him. Maraming improvement na mangyayari po sa bawat isa sa atin. At ito po ang desire ng Panginoon sa bawat isa. Hindi lamang basta malaman natin kung sino ang Panginoon. Ang gusto niya, lumago tayo, umunlad pa ang ating pagkakilala sa Kanya. Alala ko po ako ay nag-aral ng swimming. Ang goal ko lang po nun ay matuto akong lumangoy. Freestyle lang. Yun lang ang goal ko. At okay na. Pero, nung ako po ay natututo ng lumangoy,
Nung sabi ng coach ko, maganda ka ng lumangoy. No? Ang sunod kong sinabi sa kanya ay, pwede nyo ba akong turuan ng breaststroke naman? Pangalawang stroke. O sige. So, tinuruan niya ako ng breaststroke. At nung sinabi ng coach ko, marunong ka ng mag-breaststroke, no? Marunong ka ng lumangoy. Ang sunod po na ni-request ko sa kanya, pwede nyo ba akong turuan ng backstroke? No? So, tinuruan niya ako mag-backstroke, natuto naman ako, no? So, hindi ko pa na-perfect ang backstroke. Excited na ako matutunan naman yung butterfly, no? Ituro niyo naman po sa akin ang butterfly. So, tinuruan niya rin ako. Kaya lang, sabi niya sa akin, para ma-perfect mo yung butterfly, kailangan mo magpapayat. No, paliitin mo yung tiyan mo. Dahil, hindi mo mai-enjoy ang stroke na yan pagka mabigat ang tiyan mo. So, kailangan mo magpapayat. So, nung natutunan ko na yung apat, ito naman ang request ko na ituro niya sa akin. Paano ako magiging mabilis lumangoy? No? Sa freestyle, sa breaststroke, sa backstroke, at sa butterfly. So, yun naman ang kanyang tinuro sa akin. So, ano po ang aking punto dito? Mga kapatid, pagka natutunan mo ang isang bagay, no, at alam mo na pwede ka pang mag-improve doon, di ba? Sisikapin mo na abutin yun. No? At ganun din po pagka meron tayong lalaki o babae na interesado tayo. Ano po? Di ba nagre-research tayo? No? Nagiging stalker tayo, no? Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, no? Inaalam natin lahat ng mga informations, no? Sa taong ito, or sa trabahong ito, or sa kung ano pa man. No? Kasi interesado tayo. And the more na marami tayong malaman, the more na na-excite tayo to learn more, to know more. At yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Once we know the Lord, no, ang gusto niya, we will grow in Him. At ito po ang huwag nating ikahiya. No? Hindi tayo madi-disappoint dito. Gusto ng Panginoon na lumago po tayo sa ating pagkaalam sa Kanya. Saang areas po tayo pwedeng lumago? Okay? Makikita po natin yan muna dito sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Sabi dito sa Colossians 2, 6 and 7, I'm sure ang ilan sa atin ay alam ang talatang ito or memorize ang talatang ito. Ang sabi po dito, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Okay? Pansinin nyo na, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, overflowing with thanksgiving. Ang ibig sabihin po dito ay, you need to grow. Or God wants us to grow. Lalo tigit tayo na sumampalataya sa Panginoon. Gusto niya na maging rooted tayo, ibig sabihin, yung pundasyon natin ay maging matibay, and built up, ang ibig sabihin nun, yung atin pong pananampalataya ay tumaas parang isang puno, no? Na sa paglalim ng kanyang ugat, pagtaas naman ng kanyang mga sanga. Sapagkat doon natin makikita ang tibay ng isang puno, no? Sa lalim ng kanyang mga roots, no? At ang sabi diyan, overflowing with thanksgiving. Ang isang tao na lumalago, no, sa Panginoon ay yung matibay ang kanyang pananampalataya kahit anong bagyo na dumaan, no? Kahit anumang problema, pagsubok, suliraning karamdaman, nananatili siyang tapat sa Panginoon. Sapagkat matibay ang kanyang pundasyon. Matibay ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. At ang isa rin na indication ng isang lumalago sa Panginoon ay lagi siyang nagpapasalamat. No? Hindi siya yung reklamo ng reklamo. Hindi siya yung laging nakasimangot. Kundi sa lahat ng bagay, no? Siya po ay laging nagpapasalamat. At alam po ba ninyo, hindi ko alam kung ito yung napapansin ninyo, masarap kasama ang mga tao na laging nagpapasalamat or marunong magpasalamat. At nakakainis, ano, yung mga tao na lagi na lang reklamo or hindi man lang marunong mag-thank you. Di po ba? Ngunit mga kapatid, ito po ang gusto na ma-develop sa atin ng Panginoon. Ito ang dapat nating hindi ikahiya, na tayo ay lumalago sa Panginoon.
So, saang bahagi po ng buhay natin dapat tayo lumago? Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. Ang sabi niya, may the Lord make your love increase and overflow for each other. Okay? Nawa yung ating pagmamahalan sa isa't isa, sa ating po mga kapatiran. Yan po ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, no? Na lumago, madagdagan at umapaw yung pag-iibigan natin sa isa't isa. Again, ang love po dito ay thinking and doing what is best for the others. No? So, nawa sa atin pong pagpunta sa church, sa patuloy na pagpunta natin sa church, ay lalo pa tayong maging concern sa pangangailangan ng bawat isa. Na ang lagi nating iisipin, how can I help? No? When I go to church, how can I help? How can I serve other people? At ang ibig sabihin po ng overflowing dito is, how can I serve more? Okay? So yan po ang indication na tayo po ay lumalago na sa ating pong pananampalataya. Pagka tayo po ay hindi na nananatili sa upuan natin, no? Kundi tayo po, ang bawat isa sa atin ay may involvement sa gawain. Yan po ang pagpapakita that we are growing. At salamat po sa Panginoon sapagkat dito po sa atin sa CGB Satellite, nakikita ko po, no, that everybody is growing sapagkat nakikita na po ng bawat isa yung kanyang role, yung kanyang part, at yung mga dapat nyong gawin. No? Ang encouragement ko po sa inyo, huwag kayong mahiya, ipagpatuloy nyo po yan. No? Sapagkat hindi po ako ang inyong ini-impress dito, no? Kundi ang Panginoon. No? Ngayon, 2024, no, nawa magrupa ang ating pag-ibig, ang ating concern sa isa't isa. Magtulungan po tayo, magpalakasan tayo sa isa't isa nang may pagpapakumbaba. Okay po? So, yun ang una na bahagi na makikita natin na dapat na lumago sa atin yung ating love. Okay? Yung ating pag-ibig. At ang isa pa po na siguro indication na lumalago tayo sa ating pag-ibig ay umuunti ang ating mga kaaway. Okay? Ang ibig sabihin, mas nagiging maayos ang ating pong relationship. Katulad din po ng sabi ko ng Wednesday sa ating pong MP3, pagka maayos ang relationship mo sa Panginoon, ay magiging maayos din ang relationship mo sa iyong kapwa. Kaya kung maayos ang relationship natin sa kapwa, ibig sabihin maayos ang relationship natin sa Panginoon. Sapagkat ang isa na i-develop sa atin ng Panginoon when we love Him, no? Ang isa niyang ituturo sa atin is how to forgive. Okay? Kung paano tayo magpatawad. Sapagkat yan ang unang ipinakita ng Panginoon sa atin nung minahal niya tayo. No? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, yun po ang makikita natin. Ang pangalawa, ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Saan daw tayo kailangang lumago? Sa biyaya at kaalaman tungkol sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong umaga, sa pagkakilala po natin sa Panginoon at sa Kanyang biyaya, no po, ay hindi po sapat ang certain years. No? Hindi porket ako ay 40 years na Kristiyano at 29 years ng pastor, ay alam ko na kung ano ba ang biyaya ng Diyos at alam ko na kung sino talaga ang Panginoon. Sabi nga ng isang mangangaral, it will take eternity to know the Lord. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, huwag po tayong titigil, no? Na pag-aralan ang Kanyang salita at kilalanin ang Panginoong Hesukristo. Katulad po nung point number 1, po, hindi lamang gusto ng Panginoon na kilala mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Marami pang roles ang Panginoon sa atin at gusto niya yung ipakilala. Sapagkat sa pamagitan nun, no, mas lalalim, mas titibay ang ating pananampalataya, mas mawawala, mababawasan ang ating pong pangamba sa buhay na ito. Once na makilala natin,
Hindi lamang by head knowledge, but through experience, kung sino nga ba ang Panginoon. How powerful He is, how loving and how caring the Lord is in our lives. So, mga kapatid, huwag tayong magsawa, huwag po tayong tumigil at makalimot sa pag-aaral ng kanyang salita, sapagkat sa pamamagitan nun, mas makikilala pa natin ang Panginoon. Ang pangatlo at panghuli na dapat na tayo po ay lumago, no? Hindi lamang sa pag-ibig, hindi lamang sa kaalaman, no? But sa atin pong pagkakaloob, no? In our generosity. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, but just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Okay? So kung kayo po ay kailangang lumago ang inyong pananampalataya, ang inyong kaalaman, no? Ay ganun din kayo ay lumago, no? Mag-excel sa inyong pagkakaloob, sa inyong pagbibigay. Dahil according nga sa ating pinag-aralan last year, noong August, no? We cannot outgive God, no? Sabi ng mga pastor na nangaral tungkol sa pagbibigay, pag binigyan mo ang Panginoon ng isang kutsara, bibigyan kanya ng isang pala, no? Kung binigyan mo siya ng isang baso, ang kapalit niyan ay isang timba. We cannot outgive God. At ang sabi rin ni Apostol Pablo, it is blessed to give than to receive, no? God loves a cheerful giver. So, hindi ka malulugit, hindi ka magsisisi pagka nagbigay ka sa Panginoon. Sapagkat ang kapalit nito, no? Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, walang bodega o wala kang lalagyan. Malaki na magkakasya ang mga pagpapalang ito once you give to God. Many times, sa panonood natin ng TV, pagbabasa natin ng mga news, nakakapangamba, no? Nakakataranta ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Di po ba? Ng mga bayarin natin, talagang nakakaputi at nakakaubos ng buhok. So, kaiisip, saan ba natin kukunin ito? Paano ba natin susolusyonan ito? No? Yung ating mga utang, no? Patas ang interest. At talagang ito ay nakakapangamba. Pero may solusyon ang Panginoon, no? Para magkaroon tayo. No? At ito ay hindi paraan ng mundong ito. Kaya maraming nahihirapan tayo. No? Even myself. No po? Pero ang paraan ng Diyos ay maliwanag and I'm sure na experience po natin ito. You give to God. You honor God, no? Sa kung ano ang meron ka. And the Lord will bless you more abundantly. Upang, ang sabi niya dito sa Corinthians, lahat ng pangangailangan mo ay matagunan. Okay? So, kung nahihirapan pa tayong magbigay, no? Tandaan po natin, gusto ng Panginoon na mag-excel tayo, mag-grow tayo in the area of giving. Sapagkat, hindi po tayo mawawalan, kundi tayo po ay magkakaroon pa ng marami sa ating pong pagbibigay. At sa Biblia at sa Panginoon, no, yun ang paraan na makikita natin. Pagbalib-baligtarin man natin ang salita ng Diyos, yun ang tanging paraan para tayo ay magkaroon. Ano po? Yun ang tanging paraan para matanggal ang ating pong mga pangamba. So nawa mga kapatid, itong tatlong bagay na ito, itong tatlong area na to sa buhay natin ay may grow ngayon pong 2024. Let us not be ashamed. No? Don't be ashamed sa ating pong paglago sa ating pong Panginoon. Ang pangatlo at ang panghuli, hindi lamang to know Him, to grow in Him, but to show Him. No? Ipakita natin ang Panginoon ngayon pong 2024. Let us not be ashamed in showing Him. No? Don't be ashamed to show Him to other people. May dalawang bagay po para maipakilala, no? Maipahayag natin ang Panginoon. First, by declaring Him. No? Sa pamagitan ng pangangaral, sa pamagitan ng pagbabahagi, pagsasalita natin. Si Apostol Pablo, ang sabi niya sa Romans chapter 1, verse 16, alam po natin ang talatang ito. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile.
Hindi ko kinakahiya ang salita ng Diyos. Hindi ko ikinakahiya na ito'y ibahagi, no? Sa lahat ng mga tao. Ikaw man ay Hudyo or Hintil, no? Kahit sino. Bakit? Because this is the power of God unto salvation. Ito ay makakatulong ng malaki sa bawat isa. Ito ay gamot, no po, sa malalang karamdaman ng buong sangkatauhan. No po? Again, alam po natin, tayong lahat ay pupunta sa impyerno because of sin. No? Tayo pong lahat ay makasalanan. Ano po, mga kapatid? Hindi po natin kayang iligtas ang ating pong mga sarili. But because of the Lord Jesus Christ, nung siya'y pumunta dito sa lupa, namatay sa krus, inilibing at nabuhay na mag-uli. No? Yun po ang paraan para po tayo ay maligtas. Kung sasampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na yun. At ito pong magandang balitang ito, no, ay ipinapasabi sa atin ng Panginoon sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Mas maganda na tayo ang magsabi sapagkat tayo ang nakaranas. No? Tayo ang pruweba, no, ng katotohanan ito. Na pagka tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, hindi lang niya tayo ililigtas sa impyerno. Hindi lang niya tayo dadalhin sa langit, kundi babaguhin niya, aayusin niya ang buhay natin habang nandito po tayo sa lupa. Napakagandang balita, ano po? Kaya hindi dapat natin yan ikahiya, hindi dapat natin yang itago, hindi dapat natin yang isekreto. Parang isang gamot ito, no, na ating na-discover, na ibinigay sa atin. Na nung atin kung ininom, gumaling tayo at lumakas. At kung may babalitaan tayong mga tao na mga may karamdaman din na katulad ng sa atin, di ba? Sasabihin agad natin sa kanila na ito ang gamot. No? Ano kaya mararamdaman nila kung ipagkakait mo yung magandang balitang yun? Or baligtarin kaya natin? Kung ikaw ang may malalang sakit, no? At meron palang solusyon, pero hindi sinabi sa iyo, anong mararamdaman mo? No? Kaya, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat isa. Salamat sa Panginoon po sa mga nag-share ng gospel, ano po, ng atin pong card. No? Nawa ngayon pong 2024 ay atin pong patuloy, no, na ma-share ito. Mag-pray po tayo that the Lord will give us courage, wisdom, and words, no, on how to share it. Sapagkat, sa totoo lang, hindi talaga madali. Ano? Kahit na marami po akong na-sharean ng gospel, nag-i-struggle pa rin ako kung paano magsisimula yung conversation. No, meron pa rin fear sa akin pong puso. Pero, hindi po yung dahilan para po tayo ay tumigil. Ngayon pong 2024, nawa hindi lang tayo makapag-share. No? Ipag-pray po natin na makapili tayo, ilid tayo ng Panginoon dun sa mga tao na hindi lang share natin, kundi madi-disciple din po natin. No? So, yan po ang challenge sa atin ngayon pong umagang ito. Let us not be ashamed. Ang pangalawa na paraan ng pagpapakita, pagpapahayag sa Panginoon, hindi lamang yung pagsasalita. Not only by declaring Him, but by displaying Him. No? We need to display. Ipakita natin sa kanila na itong Kristo na tinanggap natin, binago niya ang buhay natin. Di po ba? Yan po ang number one indication that you are saved. No? Hindi po garantiya na lagi kang nagpupunta dito sa church or nagme-memorize ka ng Bible, lagi kang nagwa-quiet time. Hindi po yan garantiya na ikaw ay ligtas. Although, importante po yan. No? Aral tayo ng Bible, mag-pray, pumunta tayo sa church, mag-share ng gospel. Pero ang number one po na sign that we are saved is when our lives are changed. Okay? Kasi sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has gone and the new has come. Okay? So makita po natin doon, no, na dapat may pagbabago sa ating pong buhay. At ito po ang gusto ko ring makita natin. Hindi sapat na kilala tayo na tayo ay Christian. Okay?
Sana yung atin pong Christianity ay mayroong positive effect and impact sa buhay po nila. Di po ba? Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 3 verses 2 and 3, "You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on the tablets of human hearts." Ang sabi po dito sa verse 2, "You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody." Okay, tayo daw po, no, na mga tagasunod ng Panginoon, tayo mga mananampalataya, binabasa po tayo ng mga tao, no? Para daw po tayong bukas na aklat. Okay? Tinitingnan nila, ano ba ang buhay ng isang Kristiyano? Paano ba magalit ang isang Kristiyano? Paano ba mag-solve ng problema ang isang Kristiyano? Paano ba magtrabaho? Paano ba mag-aral ang isang Kristiyano? Paano nga ba? No? Ano po ba ang nababasa ng mga nakapalibot sa atin? Sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, ngayon pong umaga, let us not be ashamed to show the Lord. No? May papakilala, may papaalam lang natin ang Panginoong Jesucristo by declaring Him and by displaying Him in our lives. Ngayon pong 2024, don't be ashamed to know Him, to grow in Him, and to show Him. I firmly believe that our year will be better than 2023 if we will not be afraid, we will not be dismayed, and we will not be ashamed. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sapagkat ang inyong salita ay nangungusap sa amin. Patawarin mo kami kung maraming beses kinakahiya namin ang Panginoon. Hindi namin ipinapaalam na kami Kristiyano sa pamagitan ng pagko-compromise namin. Hindi kami interesado na pakinggan at pag-aralan ng inyong salita. Patawarin mo kami kung nagiging stagnant ang amin pong buhay. Lord, sa umagang ito, tulungan mo kami na ma-overcome ang kahihiyang ito. Help us, Lord, to not be ashamed to know you, to grow in you, and to show you to others. Nawa, Panginoon, marami pong mga tao ang makakilala sa inyo sa pamagitan ng paggamit mo sa amin pong buhay. Kaya salamat po sa umagang ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon and see you next week. God bless.